Okay. Okay, mga vloggers. May vloggers na. Tatlo na ito. Tatlo ng vloggers ng Men in Uniform personnel. Tatlo na kami na vloggers. Bahala na kayo kung paano mag-identify kung ano ang mga objective namin. Paano kami naging vloggers. Pero sana itong mga vloggers na ito, mga kapwa ko officer, ay makasama ko sa laban ng laban sa mga pensyon. Mga pensyonado ito, tatlo kaming pensyonado nito sa PGMC. Sana tulungan ako, mga matitigas pa naman ito. Yung isang vloggers na isang integrity regular officer ay nakasama ko ito sa Mindoro. Siya ang deputy commander, at ang alam ko nito number 1 to sa GSC ng kanilang class, at yung isa naman isang PMer, class 1983, so sa 1983 sa Army, ang alam ko number 1 sa Army si Colonel Colonel Gadot, siyang number 1. So mista niya ito, so hindi ko pa tinatanong kung sino ito. Ayaw magpakilala, so hindi ko muna banggit ang pangalan niya. Bahala na kayo mag-identify. So sana itong mga dalawa na ito ay makasama ko sa PGNC. Invite ko, matulungan tayo mga commissioner, lalo na mga widows at mga enlisted personnel. Marami kayong problema na hindi natutugunan, So tatlo na kami, tatlong vloggers na Men in Uniform personnel or AFP. Yung isa PMer 1983, yung isa ay sa Integrated Regular Officer 1984, at ang isa naman yours truly OPC 32 -91, contemporary namin yung 91 PMA. So sila magagaling. Ako magaling-galing rin, number 1 rin ako, kaya nga lang sa uli hindi, nasa gitna naman tayo, nasa gitna tayo ng aming class, Pero ang pinag-uusapan dito ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa bayan at saka pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. So, yun ang objective ko. Naging vloggers ako dahil nga doon nagsimula, doon sa ayuda na napapabayaan ng gobyerno at sinasamantalahan pa ng Pilipino, ang mga nasa gobyerno, So, kaya nagsimula akong vloggers 1919, what I mean, correction, 2020, pagsimula ng pandemic, Doon ako nagsimula, at maraming kawawang Pilipino na mga mahirap, nasundan ng mga pensioner na pinagsasamantalahan na hindi binibigay pa hanggang ngayon kanilang pensyon, Sana tulungan ako itong dalawang vloggers. Yung isa na integrated na regular officer, si General Macanas, kasama ko to sa Mindoro. Sana sir, tulungan mo ako, o tulungan nyo natin ang ating mga dati mga tauhan at asawa ng ating mga tauhan. Tulungan nyo ako. At yung isang PMer na bagong sibol na talagang binatikos niya yung Kongreso, at pakinggan nyo rin yung aking batikos sa Kongreso. Mali-mali talaga. So yun, pakinggan nyo yung mga mensahe ng dalawa, ang aking panawagan dito ay tulungan ako sa laban ng PGMs sa mga pensioner na hindi pa nakakatanggap, So isingit ko lang dito, sana mayroon na tayong secretary, lalo na sa mga widows at saka sa enlisted personnel. Sana buuhin yung organization. Yung widows, nagbubuo na sila, at kailangan natin ng secretary na bigyan natin ng allowance. Kailangan natin ng pundo dito, dahil hindi pwedeng lumaban na walang pera. Saan tayo kukuha ng pera? This is sa atin rin, kasi wala nang nag-aasikaso sa atin. So widows, Madam Maura Sabud, ituloy mo yan, at pag marami na kayo, by January doon na tayo tutuloy sa ombudsman. Pero hiling ko lang, bakit matulungan tayo ng dalawang general, yung isa general problem, yung isa general talaga, So sabi niya general problem. So malalaman natin siya. Pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi. Basta ang akin, ang Vanguard of Democracy, anti-corruption and anti-communism. So connected lahat ito. Connected lahat ito sa problema ngayon sa Kongreso.
Pero bakit marami, puro national ang tinatarget ninyo, bakit hindi niyo ako tulungan dito sa problema? Billion of pesos ito ha, billion. Hindi million, billion of pesos ang nilalabanan natin. Ano? So sana magsama-sama tayo, sir. Tulungan niyo ako. At wala pang tumutulong sa akin. Si Captain Gracia, nagsabi naman siya, pero wala man siyang vlogs, kaya hindi niya ako matulungan. So sir, diyan ang Makanas, yung PMA 83, mga kaidaran ko ito kasi ang mista ko ang mista ko sa contemporary classmate ko sa high school is class 83 rin. So meaning hindi kami nagkakalayo ng mga edad. Nasa middle kami ng 63 o 64, 62. Andiyan yung mga edad namin, ano? So, yun lang. Pakinggan ninyo ang vlogs nila. Kaya na magsubaybay. At yung akin talaga, hindi ko iwanan ito. Yung akin na simula na 4.9 billion. Ano? Hindi ko atasan ito. At sa kasalukuyan ngayon, nasa Anti-Retive Authority, hinihintay ko yung resolution nila. Kung ano yung magiging resulta. Twice na akong tinatanong ng ARTA kung mag-withdraw ako. Never tayo mag-withdraw. At baka kayo ipa-withdraw ko dyan sa opisina ninyo pag walang magandang resolution nyo. Anti-retive. Darating ang panahon na ang Malacanang Action Center, ireklamo ko rin sa inyo sa kabakalan na ng trabaho. Pagsalubungin ko kayo. Anyway, ang aking ginagawa ay para sa kabutihan ng ating bayan. Ang ating basa. Ay, nga pala, baka sabi nyo, Bongbong Marcos ako. No, Bongbong Marcos ako nagsuporta, pero ang sinusuportahan ko dito ang bayan. Sa paniniwala ko, si President Bongbong Marcos makakatulong sa ating bayan. Pero parang lumalabo. Pero anyway, sabi ko nga 2 years ako bago bibira sa Administrasyong Marcos. Hindi kasi pinag-usapan dito kung sino-sino portahan mo. Ang pinag-usapan dito, mahal natin ang ating bayan. Salamat. Okay, atin napakinggan mga kaibigan. PMA Class 1983, turned vlogger. Siya po si Community Survivor. Isa ako sa mga subscriber niya. Ang link ng kanyang channel inilagay ko sa description box. Kung pwede, pakiclick naman para makasubscribe kayo. Salamat sir sa iyong suporta kay Ka Eric at Doc Badoy. So, maagang nag-retire si sir sa military service. Nasa Amerika na siya ngayon. So, yun po. Isa siya sa pumirma sa manifesto. Yung general problem, sabi niya siya yung general merchandise. So, salamat at may kasamahan ko pala na retiree na nakakakita sa maling ginagawa ng administrasyong ito. So, medyo na-encourage ako dahil yung vlog niya na yan. Okay. I-share ko yung medyo mahaba yung kanyang vlog na ito. Kailang sinamarize ko na lang. Pakinggan nyo. Against siya sa Kongreso, yung liquidation by certification lang. Tapos, believe siya kina Kay Eric at Doc Badoy. At mabuhay ka, sir. Sana magtagal ka pa sa iyong vlogging journey para may kasamahan ako. Okay, mga kaibigan, please lang, paki-subscribe naman kay Community Survivor. Yung sa kanya lang is inaano niya love of country. Then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako oops, anong ginagawa ni sir? Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin, sinungaling ka. Siyempre, kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling, at you're just misunderstood. Kaya ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress Buti pa nga, tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin yung mga hinayo pa kayo.
Wala kayo sa lugar eh. Kasi people of the Philippines, ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun, general problem. Sama mo na si general merchandise, general upholstery, general manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na
na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo eh. Umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa. Babanatan nyo pa SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka-pera-pera, sabi ng iba, may VAT naman. Binabawasan din ako. Nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba. Delikado kayo. At baka madamay pa si BBM, madadamay si BBM. Mag-shutdown. Wala. Hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saka nakakita, harap-harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa nyo kamag-anak incorporated, tatakbo yung lalaki, yung asawa, pagkatapos ng 3 term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng 1 term, babalik si lalaki, o hindi kaya, magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo, mali naman talaga to eh. Mali naman to kasi yung all other government agencies, pagka tungkol sa pera-pera, mahigpit ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka ng resibo na kunyari, kumain ka, 5,000. Ano itong 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala, nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi kasi kukwestiyonin yun. Bakit panay same date, isang araw, tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala, kinuha mo na kinuha ganon. Papasa ba yun? Makukwestiyon yun eh.